Sa mga katol natin na tito and tita, kailan nyo ba huling sinabi na last rice na to? Pero nag-rice pa rin ulit kayo. Isa yan daw to sa mga ano eh. Minsan kasi sinungalingan sinasabi natin sa sarili na or mag-exercise ako next week pero sasabihin mo next week na lang. Kaya Psychological din. ha? Psychological din. Yes, oo, psychological din. Did you ever have that kind of ngala nito, um, mga traps sa tito? Maraming beses na, tol. Maraming beses na nangyari sa akin yan. Ah, kaninang umaga lang, nag-jogging ako, psychological eh. Eh, baka pawis na pawis ka niyan tol ha? Kung ano, Pinagpawisan ako, kaya naligo ako eh, pagkagising ko. Naligo ka agad ako, para laging mabango. oh, Dito, ewan ko lang, mas na-appreciate ko lang yung ganitong stage. Isa na to sa mga perks na yung feels na meron kang accomplishment, maliit mhm, man o malaki. Kapag ka meron kang ginawa, maliit na bagay, which is parang casual lang sa isang araw, mhm, so parang ang ano mo is, okay, nagawa ko na tong task na to, o next, mhm, parang ganon. mhm, Siguro nga, dahil well-developed na yung discipline mo, dapat mo mhm, talaga siyang gawin. But you still missed out a thing or two. Like for example, kailangan kumain ka ng masustansya. yeah, Tapos, merong pork chop sa fridge. mhm, Ang sarap iprito. yeah, May taba. ah, Wala na. Parang, okay, bukas na lang. Bukas, bukas, promise. Wala nang ganito. ah, Mm. promise, Gusto mong kumain ng pagkain na walang mantika, mhm, walang ulam. Kasi nga, hindi ka naman nagtitipid. Kumbaga parang, magugulay ka eh. Bihira ka naman magmantika sa gulay eh. mhm, Diba? Usually ako, hindi talaga fresh yan. Nilaga lang yan eh, diba? Hindi mo naman siya ano talaga kasi nag-iiwas ka nga sa mantika. mhm, Since ganun ang setup ng fridge ninyo, vegetable, itlog, at saka yun lang, dinadampot mo yung itlog, tapos naglalagay ka ng mantika, di bali ka ng magprito ng itlog, wag ka lang maggulay. well, Laging nandun yan lang, nasa isip mo sana, sige, bukas ulit. yeah. Ako din eh, obviously for me, um, I really want, gusto ko talaga na to get myself back into shape or form. But when I look in the mirror, alam mo yon, titignan mo yung sarili mo, parang, magbabago pa ba talaga? I guess yan ang tanong sa ating mga tita. Ikaw, kung pwede kong sabihin tol na you're fit, physically fit ka naman. Ako, obviously, Hindi rin. Kasi wala nga, hindi ko nga alam eh. Basta ang alam ko lang, matigas na yung love handles ko. di ba? Pero Dati malambot. hindi malaki naman yung tiyan mo. Lagi lang. Kaya nga gusto ko nang mag-itim eh. Bakit? Kayang Nakakalikid itago. mo. Nakatago yung mga fats eh. Pero isa yan sa mga lumalabas kasi yung sa gilid eh. Pero, do you think, is it, obviously, pwede, no? Pwede talaga. Kasi meron tayong mga nakikita sa social media, mga fitness enthusiasts na they're already at their 50s, but they are still, ngala nito, physically fit. And hindi na physically fit. Talagang amazing yung body shape nila and body form. Actually, hindi naman, wala sa form eh, tol. Wala sa form eh, nasa feels eh. So, I like that topic. So, does having a form will automatically give you that good feel? And so para bang, would you rather have the feels or the forms? I know you can have both. Ito naman po para sa mga katol natin, just a simple thing to engage in, no? Would you rather have yung
I feel young or I look young? If you were to just to choose one, which would you choose? So ikaw, Tol, which would you choose? Uh, feel young. Feel young Feel has young. fun. Feel young. Look young. Medyo weird para sa akin eh. Look young. Look young. Kasi pwede akong maglagay ng ano, di ba? Ng cap. Mm. Tapos mas makapal na salamin. Tapos, di ba? Tapos, pwede akong, what's up, bro? No. Tama, tama. Di ba? Kumbaga Ah, parang kasi yung mga behaviors ng mga, ng medyo bata-bata pa. Yung bata yung kilos mo. Ganun. Pero once you feel young, parang mas liberating siya. Ang wardrobe ko, it's all black shirt and black pants, shorts, lahat itim. mm, Which I find na ilang piraso lang yan na mm. napapractice ko pala yung minimalist na principle. Yeah. Decluttered yung aking aparador. Actually, wala na akong aparador. Maliit na cabinet na lang yung pinaglalagyan ko. Mhm. It's more of expression of self. Tapos Mm. before bawal yung papatubo ng facial hair. Kasi Mm. nga sa klase ng work mo kailangan as clean as much ka. Correct. Pati tato, walang tato. Bawal. Kasi nga Mm. front facing ka. Mm. Dumating din sa point na pagdating ko ng ganitong edad, okay, sabi ko parang mas importante sa akin na ma-express ko kung sino talaga ako, na I feel happy. You know? Nagtataka nga sila bakit ako nagpapatubo. Sabi ko, wala, actually, kagaganyan ko lang dito yan eh. Na itutulak ko pala yung buhok ko pababa, kaya dito Yes. tumutubo. So, pinabayaan ko na. So, yung mga babies ko, taas din ang ganon. Sabi ko, wag niyo itataas. Ang pangit tingnan na meron kang bigote dito. Meron kang goatee dito. Oo nga. Ah, Like, yun na tol, yan yung indications na you accept yourself as you yes. are. Yeah. So, parang ang tingin mo sa sarili mo is an old best friend. Ito nung Mm. itsura niya, wala siyang buhok, daddy jokes yung ginagawa niya. Mhm. Minsan, lumalabas yung pagiging alternative yung Yeah. fashion niya. Ah, You tend to love your old self na may expression. So, hindi ka mhm. na nahihiya na kahit magaganyan ka sa labas na parang Yeah. dati. Na-shred mo na yung insecurities mo. This is Yeah. the time na if only, no, tol, kung ganito na yung takbo ng isip mo when you're on your 20s, Oh, well, that's imagine, interesting. Yeah. yes, imagine, oo, di ba? How would it end up when you are on your 40 10s already? Mhm. Who would you be? Na alam mo yung mga gusto mo. There will be no wasted time. Correct. Correct. I Parang, agree. parang, di ba? Hindi kaya, tol, parang na-miss mo rin siguro na importante rin siguro nagkakamali sa sa buhay, nagkakamali ka para malaman mo na bagay, no, tol? Lessons, wisdom comes from, mistakes din eh. Yes, yes, yes. Yun nga ang point of learning talaga eh. That's the point of learning is when you get to realize that you were wrong and that there is s- a way to correct it. That is when you learn. But I agree sa sinabi mo, Tol, no, na the freedom that you feel when you are at the age of 50s is yung you feel na meron ka ng mga bagay na sure ka na sa desisyon mo. Alam mo yung, sabi ko ni, hindi ako nagkamali. Yes. Yes. Alam mo yon, True, oo. Naramdaman ko rin yan. yung bang
you can say with pride yung phrase na papunta ka pa lang, pabalik na ako. Mm. You can say it with pride kasi it's you have gained enough experience for the past 40 years that allows you to freely say that without any form of doubt Oo. and True. without True, any true. hesitation. Mm. Masasabi Mm. mo siya. And yun din tol para sa akin yung freedom. But of course, it's not something that you can brag about. But at least hindi ka kabado. Wala ka na dun sa, meron pa ring moments of uncertainty, pero para bang mas marami na yung moments of certainty. Oo. Parang para sa atin, di ba? Na Correct, correct. Oo. din yung ano. Well, para po sa mga katol natin dyan, please feel free to share. Ano yung mga bagay that you feel good about at your age right now? I'm sure it will be an inspiration para sa mga ibang tao. Baka na kaedad natin, no? Na baka kasi naniniglect nila, masyado nilang nire-resist yung thought na they're already at their 40s or 50s and they're still living in the, yesteryears na maaring mas magiging liberated ang kanilang buhay. Well, at least in terms of thoughts, no? Not the real liberated way of living. Kung matatanggap nila yung sila ay already at this age. Kasi tol, meron mga tao talaga that kind of find it difficult to accept that they are already in the tito and tita stage. Well, actually, marami rin akong kakilala na at this very age, not like, okay, let's say, ito na-gets ko nga sa mga bagong na yung word na trentahin, Mm. kwarentahin, 50. Ito na yung mga tito age Mhm. no? Marami pa rin ako mga kakilala na they don't act their age. It's not their fault kasi sige, gusto mo ng relevant ka. So, that's fine. Yun nga na, isa na rin to sa mga I mean, pag nasa age ka na ng ganito, you find a way to understand things fairly without judging. But when you judge, you keep it to yourself. Pag nangyari, ang sasabihin mo na lang. That's what I'm saying. Parang hindi ka nabibigla na, oh, it failed. That's what I'm saying. Mm. Maraming beses nangyari sa akin yan, tol, na in the line of work, minsan ganyan din. That one, yung magre-reklamo yan for sure. Okay. Ganun. Tapos sa isip ko lang na magre-reklamo yung client. Mhm. Hindi lang ako umiimik. Tapos nung at the time na nagreklamo siya, I was there right away. Nasalo ko yung galit niya. Pero hindi ako kumounter sa kanya. Hindi ko kinounter yung galit niya. It was handled okay naman. Mhm. Napababa natin ng konti yung damdamin niya. Pero nung kinausap ko yung colleague ko, yeah, I said, that's what I'm saying. Maaring sa akin, naisip ko mabuti nandun ako. But I hope maging lesson to sa ating lahat. Mm. Medyo mas bata sa akin yun ng konti. So, Mhm. yeah, isa na yun sa mga perks na pinag-uusapan natin. So, Mm. balikalindog is like, kagaya ng sinabi mo, it's like the feeling of the liberation. Tsaka yung fruits ng liberated na tao. Mhm. Nakakapag-express, uh, pag nakakatawa talaga. Mm. Hindi ka nagpa-plastic na hindi nakakatawa. Or minsan nga pag nagbigay ka pa ng kaplastikan na tawa, mas nakakatawa pa dahil parang hindi yung joke mo nakakatawa, ang nakakatawa yung paraan ng pagtawa mo Ah, di ba? Magsasalita ka, mag-share ka, and I don't know if you get that feeling na excited kang i-share tol yung mga stories of the past, stories nung mga panahon natin na alam mo.
Did you get that? Ako kasi tol, pag nagkwento ko noon halimbawa, ate ang pamasahe, alam nyo ba? Inabot ko yung piso. Mm, mm, mm. Abot ko yung piso, oh, grabe. Tapos, ang bilis lang yan, simula dito hanggang sa... And I would tell that story. I'm very, very enthusiastic when I tell the stories about the past. But it's just that I don't make any comparison as well as to how it was now today Mm, mm, compared mm, mm. to, before. Hindi na yun. Oh, yan ang difference natin kasi ako I try to recreate things nang hindi nag-explain. Ah, I want to get the feels ng like for example no kasi ano rin ako lumaki din ako sa probinsya eh. mhm, No, so meron kami mga duyan-duyan sa probinsya. No, kapag mm, lumabas kami, nire-recreate ko siya. Like for example, mm, magka-camp kami. Alam ko kung saan magandang maglagay ng ng tapos doon ka hihiga na you know. Tapos doon na lang ako magsasabi ng pag nagtataka sila, bakit alam mo Itali? Kasi mm, nung maliit ako ganyan na eh, even before eh. mm. Tribal ako nun. Kinire-create. Oh, kahit hindi ako yung mahiga doon sa duyan kahit ibang tao. Actually, sa ngayon mas gusto ko yung ibang tao maka-feel. Mm, Kasi the more na nakikita ko na nag-enjoy sila, nagduduyan, ganun, parang nakikita ko yung dating ako, alam ko yung feeling. Yun na importante sa akin ngayon, alam ko yung feeling na sarap yung pagkaka-rest mo dyan. Iba nga, tulog na talaga eh. Ganun ang ganun. So, I guess parang, yan, mm, sorry. I sige, guess sige. yan din yung ano tol yung nararamdaman ng iba, which is related nga dun sa prior to us moving to this topic, yung sinabi kasi that some people are stuck. Okay lang naman to relive. Huwag ka lang ma-stuck. Kumbaga, and again, ito po ay aming TOL. Yung kasing phrase tol na hindi ka na bumabata, iayon mo yung pananamit mo, yung pagtatakbo ng utak mo sa edad mo. It's a phrase, di ba? Mm, Some people might find it offensive when you say it to them, but that's the reality because yes. that's how other people see it, right? Mm, So mm. it's okay to relive the past, but don't get stuck in it. Never get stuck in the past. Sabi mo nga yun to, di ba? Never get stuck in the past. You can enjoy it for a while, di ba? Mm, mm. Live with the thought for a while, but you have to accept that times has changed. Hindi na natin pwedeng sabihin, dati ganito, dati mabilis, dati ganyan. Which, you know, there's a sad stigma about how things are sa buhay na pag ikaw ay eksperyensado na matagal ka na dyan, may pribileyo ka na no? I guess as we age, we lose a lot of those things in life. It's so funny, no? Kagaya nga no sinasabi ni Tolkien na kino-quote namin si Camille Prats na lagpas ka na dun sa ibinuhay mo. Ano yun, kwarentahin yun. She's Yeah. 40 years old. This is the time when you look back and you reminisce mula nung teenage ka or earlier than teen hanggang sa 30s ka, ganyan, naiisip mo siya. So, it's like, siguro yan nga yung sinasabi ng matatanda na papunta ka pa lang, pabalik na ako kasi you're not looking forward anymore. You're like looking back. And you Yeah. understand more. You try to decipher which went right, which went wrong, and which one is fun even if it's wrong. Totoo, totoo. Totoo yan, tol. Um, it's, we have to accept, everyone has to accept that your age tells you what you should be. Yan ang marker ng buhay natin, tol. Kumbaga, pag 50 ka na, meron ka ng mga bagay na hindi nagagawa, na hindi magagawa, na nagagawa mo ng 20s ka na. Kumbaga,
the age is the marker of the things that we could do in life. Probably yun na lang. If you're agile and nimble way back in 20s, then probably hindi na ganun. And that may be difficult for others to accept. That's why they still try to, ito nga yung topic natin, balik alindog. Di ba? Pero, goods po yan, mga katol. Goods po yan, mga katol na tito and tita. But ingatan nyo lang yung sarili nyo. Again, we're already at the age wherein we are limited to in doing physical activities. Sumasakit na rin yung batok natin. At sabi nga nito, minsan mas pinipili na natin yung paghahagod ng batok. Dati pabango ang madalas nating hinahagod sa katawan. Ngayon, ointment na tsaka lotion. Ointment, di ba? Tsaka yung mga liniment. Yan na yung amoy ng mga ibang titos and titas. But kidding aside po, kidding aside. Kung bakit naman po natin ito na pag-usapan, again, isa nakakatuwang topic. Bakit? It's because age of 50 or 40s to 50s, you should be feeling your independence. Sana magbalik alindog tayo so that we will feel liberated from sickness, from stress, from all of these things na nakakadagdag ng lifelines natin sa buhay. Ako tol, Drew, I'll just probably say this as my takeaway. No? Hindi kailangan bumalik sa katawan noong 20 years old tayo. Ang mahalaga, pagdating ng 60, kaya mo pa rin yung pag-akyat ng hagdan. Diba? Hindi naman ganun kahirap. Habulin yung mga apo mo and mabuhay na hindi puro gamot ang kasama. Yun po sana ang mga maging goal natin, mga katol, as we strive for our balik alindog, the tito and the tita version. Tol Drew. Sa mga katol namin na from where we're from, Gen X, ang masasabi ko lang po is tayo yung pinaka-cool na tito and tita ng generation na to. So it doesn't matter kung tayo malapit-lapit na sa middle age, tayo pa rin ang pinaka-cool na mga tito at mga tita. So be proud of it. When pag nag-60 na tayo, magkikita-kita tayo ulit, sa mga 20s, sa mga nakababata namin, maaaring mga anak or mga pamangkin, no? Dive into our generation. Try to meron kaming unique na characteristic way back then na maaaring makatulong sa inyo how to adapt, how to be happy or get back in nature kasi kami yung mga kamag-anak ninyo, mga titos ninyo na walang internet, yung iba sa amin walang electricity, pero wala sa amin na umabot ng panahon ng dinosaurs. So, iba pa yun. Oh, Sabi po, mabot ka ng dinosaur. Pero totoo po yan. Sa mga katol na nanonood ngayon, maraming salamat na naman po sa inyong oras ng pakikinig at pagnood sa panibago na namang episode ng Tol Talks. We hope that we are able to share some insights about yung topic natin for today. And for those who would like to join us in our future episode, please feel free to DM us. And para sa mga gustong mag-comment, please, it's open ang comment box. We want to hear your thoughts. We want to hear some suggestion. Maaari po natin pag-usapan dito sa Tol Talks. Again, this has been King and Tol Drew. Looking forward to our next episode together. yes. So, everyone, we would like to invite you to subscribe to our channel. Meron na po kami YouTube channel, so you can follow us in YouTube. Meron din kaming pinopost din namin itong podcast namin sa Facebook. So, like and follow us. So, let's grow this community together. Join our journey
and let's have fun. Thank you. And see us again on the next episode of Tall Tol. Talks. See you guys. Dito na ako. Dito.